Hello, this is Agnes in UAE. Just want to share our travel in Georgia. I made this vlog to give information, tips, and guidelines going there in Georgia. I have known maraming mga Pilipinong kagaya namin na mahilig mag-travel as family. Well, kung family, dapat may sariling itinerary, may sariling booking sa hotel, etc. etc. Anyway, I booked in Wizz Air Abu Dhabi. Siyempre, kung saan tayo makakamura, makakatipid, at makaka-discount, doon tayo. Kagaya nito, nagpabook ako, around 3,500 dirhams yung ticket naming apat. Papuntang Abu Dhabi, nag-taxi kami, more or less 2 hours. Binayaran namin ay 250 dirhams. Actually, malayo pero carry bells na. Tips lang po, kung may mga kids na kasama, mas mainam magbiyahe ng madaling araw compared sa afternoon or evening kasi grabe yung turbulence na inabot namin. Ito yung Kutaisi Airport, medyo maliit lang siya. 3 hours yung biyahe namin papunta dito. Another tips, mas mainam magpapalit na kayo ng pera dito pa lang sa UAE before your flight para meron na kayong nakaprepared na Georgian Lari or gel. Kasi gagamitin nyo yun sa pamasahe, sa taxi, pangkain, etc. etc. Anyway, from Kutaisi Airport going here to Crystal Hotel, it took us more than 5 hours kasi pahinto-hinto kami dahil sa snow. 40 kilometers per hour lang yung patakbo ng taxi driver papunta dito, kaya sobrang bagal. Anyway, this is the whole way going to our room. Sa booking.com lang ako nagpabook and sa hotel na kami nagbayad after check-out. Around 400 dirhams per night. Nagstay kami dito ng 4 days and 3 nights. Around 1,600 dirhams yung binayaran ko. Considerably, this is a 5-star hotel in Georgia. Compared dito sa UAE, yung 5-star hotel ay talagang super mahal. Another tips, hindi naman kailangan magdala ng napakaraming jacket or pang-winter coat. 1 or 2 are enough kasi napaka-bulky kapag magdadala ng OOTD. Imagine everyday magbibihis ka, mababasa din. Good thing meron heater, kaya every time na lumabas kami, nababasa kami, nilalagay lang namin sa heater, kinabukasan, isusuot ulit namin yung jacket. Tuyo na siya agad. Pinaka-importante yung undergarments at saka medyo may kamahalan din talaga yung mga winter coats and yung mga pangginaw. Kaya, syempre, pwede mo din naman ulitin ulit kapag nag-travel kayo sa ibang bansa. Nakakapagod talaga mag-travel lalo na kapag merong kasamang kids. Pero makita mo lang silang masaya, nakangiti, tumatawa, nawawala yung kapaguran, nawawala yung mga reklamo sa buhay. Ito pala yung time na naglakad kami from Crystal Hotel going to the convenience store. Bumili kami ng tubig. Imagine, yung bunso ko karga-karga ng asawa ko, sobrang bigat. At nakakapagod naman talaga kapag ang lalakaran mo ay puro snow. Minsan mababalahaw yung paa mo. Pero nakakatuwa kasi tawa kami ng tawa kapag gano'n. By the way, this is the queue going to the cable car. Pumila kami at sumakay dito. Nung sumakay kami ng cable car, medyo meron kaming jet lag, pagod sa biyahe, lalo na yung mga kids. Pero sabi ko kasi, let's try kasi sayang ng opportunity, nandito na din naman tayo. Nagbayad tayo at galing sa malayo. So, kailangan i-grab yung opportunity na makasakay. Ayun nga, nakasakay nga kami kaso medyo groggy yung dalawang kids. And ako din medyo pagod. Kaya nahilo-hilo. And after this cable car, nag-vomit ang lola mo.
Well, in-enjoy ko na lang. In spite of everything, kailangan mahanap natin na maging happy sa surroundings natin. Kung ang view naman ay ganito, syempre mawawala din yung kapaguran mo, excited ka na makita yung magagandang places. Yun nga lang, puro puti kasi syempre puro snow. Snowfall pa nung pumunta kami dito. As in, almost every day ng pagpunta namin, parating may snowfall, kaya sobrang lamig. Eto, melancholy yung arrive nitong place na to. Charot. Yung paligid, kapag nakasakay ka sa cable car, syempre makikita mo yung mga punong kahoy na naglagasan na yung mga dahon. Puro poste, puro puti. Syempre, snow nga eh. Although, in-enjoy na lang namin yung cable car. Kaso nga, hindi kami nakababa dahil sobrang kapal ng snow, sobrang lakas ng hangin. Nakalimutan ko palang sabihin na ang lugar na to ay ski resort na matatagpuan sa Bakuriani, Georgia. Most likely, ang mga pumupunta dito ay expats or Asians galing UAE. Kasi bukod sa malapit lang, mas mura ang ticket papunta dito. Well, magastos naman talaga mag-travel. Pero iba yung happiness na ibinibigay nito sa atin. Nare-release natin yung stress or mga depression natin sa buhay. Another tips, wag na wag kayong mag-travel nang walang ipon. Kailangan sa budgeting isasama nyo yung traveling. Kasi mahirap mangutang para makapag-travel. Sabi sa kanta, no, 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 no way! Charot. Ito yung place na pinakatukto kung saan supposedly bababa kami para magpa-picture, mag-selfie, kaso lang sobrang lakas ng hangin at hindi carry na bumaba. Kaya nagstay na lang kami sa cable car at balikan lang din. By the way, nakakapagod talaga because from Abu Dhabi Airport going to Kutaisi, nagbiyahe kami ng more than 4 hours due to the turbulence. And then from Kutaisi going here, inabot kami ng more than 6 hours. Around 1 a.m. na kami dumating dito due to the snowfall and sobrang bagal ng biyahe. Na-appreciate ko din talaga tong mushroom soup nila. Sobrang sarap. Actually, isa sa mga dinadayo sa Georgia ay yung food nila. Rice is and life syempre, talaga. 2 days pa lang, naghahanap na ako ng rice. Good thing, merong rice na available. At yung pork nila, superb talaga. Sobrang sarap at malinamnam. Kaya God is so good. Thank you Lord, nakapag-travel kami dito. Isa sa mga napakasarap na food at mura pa. If pupunta kayo dito, grab the opportunity na gawin lahat. Mag-ski, maglaro ng snow, at the same time mag-skate. Kasi mura lang yung skate rent dito. 5 gel lang. At yung rent for 30 minutes sa instructor, 30 gel lang. Equivalent to 26 point something, around 27 dirhams lang. Super mura. Compared kung sa Dubai Mall, nag-try kami doon ng anak ko, 45 minutes lang, 145 dirhams. Sobrang mahal. Kaya, if may opportunity kayo na gawin yung mga bagay na hindi nyo magawa dahil walang snow, do it. Kasi worth it talaga. Super enjoy yung mga bata. We love our cozy villa with its stunning mountain views. Actually, there were plenty of fun activities off the slopes too. Overall, we had a wonderful trip with many great memories.
Nagkataon na itong lugar na to ay maraming tao, maraming pulis at maraming tutulong just in case. Napaisip lang ako, paano kaya yung mga instances na nabalahaw yung sasakyan at wala man lang kasama or wala man lang tutulong. Nakakalungkot po, di ba? Baka abutin ng siyam-siyam or baka abutin ng magdamag just in case wala man lang tutulong kapag nabalahaw. Kasi ito nga, nabalahaw, ang dami ng tumulong, tumagal pa ng 2 oras. Imagine that. Andito na din naman kami. Trinay namin tong spa nila. Maganda siya, kaso lang mas mahal kaysa sa UAE. Around 250 dirhams. 1 hour lang siya. Pero nakarelax naman. Say hello! Come here, hello. Aaron, say hello. Go, Aaron. Move. Move your hand. You know that you were wasted. Come on, Aaron, let's go. You'll get the... Mabigat, Daddy. Say, brum brum. Brum brum. Doon sa taas. Oh, sa taas. Andito na lahat sa resort na to. Yung lift papuntang ski area ay sobrang lapit lang. Ilang steps lang, yun na. At lahat ng gagawin mo sa snow ay dito lang, walking distance lang. Meron ding cafe, merong kainan, nearby na supermarket. Indeed, our family had a fantastic time skiing in Bakuriani. The slopes were perfect for all of us, and our kids loved the ski and snow experience. Kailangan din namin makisabay sa trip ng mga anak namin. Yung trip nila ay maglaro sa snow, magpadaos-dos sa slopes. At ginawa din namin, although nakakapagod talaga, lalo na kung may rayuma ka, charot. Good thing wala pa naman. We had fun
And yung memories namin dito ay talagang masaya din. Although mahirap kasi nakakapagod, pero worth it. Kasi bihira lang naman magkaroon ng snow experience. And I thank God for everything that He bestowed upon us. All the blessings, financial assistance, and everything, the protection. You're very Pag-uwi heavy! namin, safe kami, walang nangyari sa No, amin. you're heavy. I thank the Lord, all-powerful God, kasi Mabigat, hindi Daddy! possible na makapunta kami dito without His provision, without His guidance, without His blessings. Lahat ng meron kami sa pamilya ay kaloob ng Diyos sa amin. And I owe everything to Him. I glorified Him for all the blessings na binibigay niya sa amin kahit hindi kami deserving sometimes. Binibigay niya lahat ng pangangailangan namin. As He promised, God will always provide everything. As in everything. Just ask and He will give it. Seek and you will find. Be careful sa mga iniisip at pinapangarap natin or pinaplano natin sa buhay. Kasi yun ang magiging will ng Panginoon sa'yo, kung ano ang wini-will mo. Kasi nga, seek and you will find. Ask and it shall be given to you. Go! Why? You are pressing something. Can you get that? Give me. Fuck. That's why how we will move. Oh my God. Ay, alam mo, magbabayad ka ng Daddy. Oh my goodness.
Later, we're going home. Natatay lang. Well, nothing to do. Siyempre, ang gagawin mo ay maglaro ng snow, snowflakes, whatever. Eh kasi yun lang ang available is snow. So, in-enjoy ko talaga yung mga flakes. Ayan o. Inan! Okay. Uy, get up! Go to mommy, finish. Oh, say hello! Daddy's supposed to be with me. Daddy's supposed to be with me. Did it a circle afterwards. Get big a baby snowman. Finally one circle. I have to step all the way over. Yan na, malamig na. Go there? Okay, we will go there. Mommy, What? in the balcony, can you help me make my own snowman? We will bring that one, don't worry.
No, it's not allowed. It's going to melt. Just make it straight and then pull. Such a beautiful Bakuriani Mountains. Bye-bye for now, till next time. This is Hotel History in Kutaisi. Bali, nagpabook ako ng hotel kasi ang layo ng Bakuriani from Kutaisi. So para hindi kami malate sa flight namin the following day, nagpabook ako para makapag-relax din kami, makapagpahinga yung mga bata before the flight. As you can see, maraming hagdan at nahirapan kami paakyat sa dami ng mga maletang bitbit namin. Tips ulit, sa booking.com ko lang to nakita at chinecheck ko kung gaano ka layo sa airport yung hotel na to. Napakalapit lang pala, 10 minutes away. And pwedeng makapag-relax dahil iba yung ambience dito, parang kaya siguro tinawag na history hotel kasi pagpasok mo, parang mga Victorian times yung dating. Hindi ko lang maintindihan bakit mahilig sila sa hagdan. Sa pagpasok, meron ng hagdan. Papuntang kwarto, meron pa rin hagdan. Bakit kaya puro hagdan dito? Ang hirap, hindi nila na-assess na karamihan na mag-i-stay dito ay mga tourist at may mga maletang dala. Pahirapan talaga pag-akyat kasi nga mabigat yung mga maleta namin. Good thing, 150 dirhams per night lang. Mura lang, kaya hindi na dapat magreklamo pa. Actually, aside from mura sa hotel na tinuluyan namin dito sa Kutaisi, one of the reasons kung bakit binook ko yung hotel kasi meron ka akong malapit na simbahan. Nabalak ko sanang magsimba kaya ako naglakad papunta dito kaso wala na palang misa kasi gabi na. Napaka-safe naman ng lugar. Actually, medyo tahimik lang at nakakatakot kasi wala gaanong tao. This is Baghrati Cathedral. It's an 11th century cathedral in the city of Kutaisi. A masterpiece of medieval Georgian architecture. The cathedral suffered heavy damage throughout centuries and was reconstructed to its present state through a gradual process starting in the 1950s. Ang napakalumang simbahan sa Kutaisi, ito pala yun. Napakaganda pa ng site, parang feeling ko nasa Antipolo ako, plus merong snow. Ganyan po yung feeling. Controversial pala tong cathedral na to. Mula 1950s, conservation works concluding 2012. So these works prompted UNESCO to include the cathedral on its list of endangered World Heritage Sites and then to remove the church from the World Heritage list. Controversial nga.
O, diba? Sa pagta-travel, kailangan tingnan din natin yung history ng mga pinupuntahan natin. Hindi yung tingin-tingin, papapicture. Alamin din natin yung mga dapat alamin kasi knowledge is power. This is a distinct landmark in the scenery of Central Kutaisi. How I wish nakapasok talaga ako doon sa loob ng simbahan para makita ko kung anong itsura. Kaso nga gabi na and it's about time to go home. Let's travel while we still can. Habang malakas pa, habang kaya pa natin. Kasi kailan kayo mag-travel kapag uugod-ugod ka na at aalalayan ka na ng mga anak mo? Hindi mo na mai-enjoy yung place. Hindi mo na masasavor yung mga surroundings na dapat na-appreciate natin. Kasi this is God's creation.